Grabe mga ka-dreamers, dahil hindi ko na kinakaya ang mga sinasabi ng mga bashers sa akin about sa pagpapagawa ko ng bahay na ito, kaya naman ipinagiba ko na lang din. Kahit ganito na nga kaganda ang kinalabasan ng bahay na ipinagawa ko para sa mag-ina, ay napakarami pa ring masasamang sinabi ang viewers. Bakit kaya may mga taong hindi marunong makontento at hindi rin marunong ma-inspired sa ginagawa ng iba? Akala ko talaga sa ikalawang pagtulong ko nga ay napakaraming tao na matutuwa, pero parang maraming tao ang nainggit. Kaya naman tulad ng ginawa ko sa pabahay para kay Tatay Efren, ay gigibain ko na lamang din ito. Nang sa gayon ay wala nang dahilan para nga ako ay i-bash ng maraming tao. Kaya shoutout sa mga bashers Korean, pakipadalahan naman ng tulong para magawa natin yung mga bagay na nais ninyo. O ayan, sa pagigiba ko nga pala nitong bahay na aking ipinagawa, ay sinimulan ko nga sa pagbubura nitong pintura. Naisip ko kasi may hirapan akong ibalik ito sa hardware na aking binilihan kapag nga ito ay may pahid na ng pintura. Habang nagbubura ako ng pintura, inaalis naman ni Kuya Ricky itong katre. Katulong din nga pala namin dito si Mang Lando at siya naman ang nag-alis nitong ang dingding. Sabi ko nga kay Mang Lando riyan ay dahan-dahan lamang ang pagbunot nga ng pako kasi baka mamaya ay masira itong plywood. Wala kasi akong paggagamitan niyan mga ka-dreamers, kaya naman bala ko talagang ibalik din iyan sa hardware. Ipinabaklas ko na rin kay Kuya Ricky itong bubong. Sa totoo lamang mga ka-dreamers, medyo nahirapan kami sa pag-aalis nitong bubong sapagkat napakaraming ang pako. Mabuti na nga lamang at nakabili ako ng isang bagay na ginagamit diyan ni Kuya Ricky para maalis agad yung pako. Abay, sobrang mahal nun, hindi nyo afford. Charot! Tinulungan ko na nga riyan sila sa pagbabaklas kasi medyo natatagalan na ako'y nababarino na. Mabuti na nga lamang na sinabihan ko nga silang dalawa ni Mang Lando na samahan ako sa pagbabaklas, ay available sila ngayon. Pero yung totoo niyan mga ka-dreamers, noong isang araw pa sana namin ito babaklasin, kaso nga ang dami nilang ginagawa. Tsaka okay na rin na medyo natagalan yung pagbabaklas namin dito kasi medyo maulan ito mga nakalipas na gabi, ay minatulugan si nanay kahit papaano. Kaya sa ngayon na darating ang tag-ulan, hindi ko nakasalanan kung walang matutulugan si nanay na maayos kasi konsensya nyo na yun. Paano ta ako na yung nagmalasakit sa mag-ina na pagawan nga sila ng bahay pero hindi nyo man lamang na-appreciate. Masyado rin kayong pakialamin, wala naman kayong nagagawa riyan para sa ibang tao. After nga namin mag-iba mga ka-dreamers, naawa talaga ako sa mag-ina kasi habang ipinabubuhat ko nga ito mga materyales ay nakatingin talaga sila sa amin. Hindi ko na nga direct na sinabi kay nanay na for content nga lamang talaga yung pagtulong ko sa kanila. Sa sobrang dami ko kasing iniisip ay nalimutan ko na. Mabuti na lamang nariyan yung mababait ko na bashers sapagkat pinaalalahanan nila ako na for content ko lang daw iyan. Kaya naman nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat masyado kayong marunong pa sa akin. Medyo nahihiya pa nga akong ibalik ito talaga directly sa hardware, kaya naman dito na lamang muna namin inilagay sa bahay. Tapos ayan, ibinalik ko na rin sa kanila yung sukli at ibinalik nila sa akin yung aking ibinayad. Nagmakaawa pa talaga ako sa kanila mga ka-dreamers na tanggapin nga ito mga materyales na binili ko sa kanila. At sa sobrang hiya ko nga ay nakatalikod ako sa pagbabalik nitong mga kahoy. Kayo ba mga ka-dreamers, kaya nyo ba yung ganitong ginagawa ko? Kaya kung hindi, naku, masyado kayong mahinang nilalang dito sa lipunan. Huy! Napansin ko nga'y nahihiya rin si Kuya Ricky kasi sa pagbabalik nitong 2x2 ay nakatalikod din siya. Bale dahil nagayat-gayat na nga pala itong kahoy na ito mga ka-dreamers, kaya naman ibinalik ko na lamang ito nang hindi ko kinuha ang aking ibinayad. Naisip ko kasi maaari pa nila itong ibenta sa iba para naman mas lalong yumaman sila at inggit kayo riyan, diba? Huy! O baka dito sa desisyon ko nga na ito sabihin ninyo hindi man lamang ako naawa sa mag-ina. Naawa naman talaga ako kaya pinagawan ko, pero kayo yung walang awa, makonsensya kayo. Wow! 26,000! 9,000! 15,000! 83,100. O diba mga ka-dreamers, ganun lamang kadali kumita ng napakalaki rito kay PH MOBA. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay yan sa comment section para ikaw ay manalo ng 500 pesos. Ipakikita ko sa inyo kung paano ako kumita ng malaki rito kay PH Mines. Ang madalas ko ritong laruin mga ka-dreamers ay Super Ace. Ayan. Dito nga pala mga ka-dreamers, kay Super Ace, pwede kang mag-bet ng 0.50 centavos hanggang 1,000 pesos. Pindutin nyo lamang itong bet, tapos piliin nyo lamang diyan kung magkano ang inyong itataya. Kapag nakataya na kayo mga ka-dreamers, spin nyo lamang. Yan, ganyan. Ayan na, scatter. Ayan, 10 spins. Dito ako kumikita ng napakalaki. Play. 600 pesos. Wow, 15,600. 6,000. 3,600. 2,400. Wow, 26,000. 9,000.
15,000! Ayan mga ka-dreamers, ito ang aking napanaluhan sa pagtaya ko ngayon. 83,100. O, diba? Ganun lamang kadali manalo rito kay PH Mines. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay iyan sa comment section para manalo rin kayo ng 500 pesos.